nandito kami ngayon sa Bawan, Batangas. So yung gagawin kong content ngayon yung way papuntang Salacia Beach Front Resort. So from Santa Maria, Bawan, Batangas na Alphamart, usually sa mapa pinapali ko na kagad dito sa may Alphamart. So hindi tayo dapat dumiko dito sa may Alphamart kasi dyan yung madaming naliligaw. Lalagpas pa tayo yung kaninang video na binidyoan ko bago umalis, kasama yung ating minivan. So lalagpas tayo doon. So dito na lang, panoorin nyo na lang yung video, no, kung saan ito papunta, saan yung way. Kasi may dalawang location sa Google Map ang Salacia. Bali ang madalas na lumalabas, pinipili ng mga naghahanap is yung papunta sa bundok siya, sa Barangay Loklok. So dito tayo sa way na to, and then ilalagay ko rin dyan sa sa detail ng video yung exact Google Map na gagamitin. So makikita nyo may tulay tayong lalagpasan. Ayan yung tulay, lalagpasan natin yan. Tapos ayan, kakanan tayo, makikita nyo yung mga resort, signage ng resort. So wala pa dyan yung Salacia. Kung nakita nyo yung destino, yun, maalas katabi na siya, katabi lang sila. Ayan, dito tayo papasok. So pwede nyo i-save yung video kung papunta kayo dito para alam nyo na kung saan kayo dadaan. Yung iba kasi naliligaw, may mga daanan dito na one way. So ang year ngayon ay 2026 January. So first vlog first ride and first vlog. So ang gamit namin ngayon is Suzuki minivan. So nung una nagmumotor ako papunta dito, tinignan ko muna yung daan. Ngayon iniisip ko kung kaya ba o hindi. So dalawa lang kaming sakay na pumunta dito, may ilang mga gamit. And then ngayon is meron akong bumalik kami sa bayan kasi may pinick up kami mga laundry para do sa hotel. So nag second gear ako ngayon dito, no, sa minivan. Ahon na to. May naging guest doon na ang gamit naman ay Wigo. So pagdating sa power, mas powerful ang Wigo compare dito sa minivan. Ang minivan ay 0.66, bali 660cc lang ang Suzuki minivan. Kaya yung iba nagtatanong, kaya ba ng minivan? Pues ito na po, bali second try ng minivan na bumalik kasi galing na kami dito nung January 1. So bumaba kami kasi may mga kukunin kaming laundry at saka may mga kailangan din sa sa kitchen. So bakasyon lang kami, no, pero nag-sideline kami dahil yung anak ko ay supervisor ng Salacia. Kaya nagkaroon sila ng guest biglaan.
So kailangan niya ng staff, nakabakas yung mga staff niya. So kami muna ang naging all around. Ayan, ahon ulit. Second gear, naka second gear ako, hindi pa ako naglo low gear. Maahon ng minivan. Yan. So yung sa Lasya, yung ibang mga resort din doon, yung dagat nila dito is maganda, malinaw, kahit gabi na malinaw pa rin, kita mo pa rin yung ilalim. Saka ano siya, hindi ako, allergic ako, may skin allergy ako, pero hindi ako na-allergy sa dagat nila dito. Ito, may paahon uli. So second gear ulit tayo. Yan. Kaya pa rin naman sa second gear. Sa pagmamaneho naman kasi hindi naman natin kailangan laging may yung bubuelo ka ng bubuelo. Kung masyadong tarik, dapat naka low gear ka lang, tapos sakto lang yung takbo, yung andar mo, hindi mabilis para hindi mag-slide yung gulong. And then yung gulong, yung hangin dapat ay hindi matigas, no? Yung sakto lang, malambot lang para mas makapit ang gulong. So ang PSI ko ay 32 lang ako. Tapos yung nakaraan na nagpunta kami dito, Fortuner ba yung kay Kennedy? O yung Fortuner, tinanong ko yung kaibigan na anak ko, is 30 PSI lang talaga siya, sabi niya sa akin. So mas malambot pa compare dito sa minivan ko. Yan, ahon uli. Second gear pa rin, di pa ako nagbababa. Ibig sabihin, meron pang ilalakas. Ayan, may kasalubong tayo, mini truck, Rosco. Tropang K-car. Second gear pa rin tayo. And then dito magpapantay na siya, no? Pwede na ako mag-drive para hindi hirap ang makina. Baga lalaruin mo lang yung shifter mo. Pagka alam mong pantay, drive. Pagka medyo ahon ng konti, second gear. Pagka sobrang steep na, ayan, mag low gear ka na. Kumbaga sa manual ay primera. Naka-drive pa rin po ako dito. Ayan. And then hindi ako naka-aircon na. Tingin ko naman kaya ang minivan na may 4 na sakay, pero syempre dapat saktong bigat lang ng tao, tapos yung gamit ay wag naman yung magdadala kayo ng napakarami or mabigat. Mamaya bibidyoan natin yung ibababa natin, makikita nyo kung ano yung sakay namin.
naka-drive pa rin ako ngayon. So itong napapanood yung video, kung pupunta kayo dito sa Salasia, sundan nyo lang itong dinaanan namin. Ayan. So dito naman merong sangang daan. Nung unang punta ko, nakamotor ako. Ang ginawa ko, dumiretso ako dyan. Hindi ako bumaba, hindi ako kumaliwa. Ang layo ng dinaanan ko. Mas mahaba yan. Makakarating ka pa rin naman, pero mas mahaba. So dito tayo sa kaliwa, pababa. So second gear tayo kasi pababa na siya. So same lang din sa manual. Pagka nagma-manual kayo pababa, syempre maglo-low gear kayo. Kumbaga parang gumagamit na kayo ng engine brake. Ayan, pababa ulit ito, no? Tapos yung preno, alalay lang ang preno para hindi kayo bumulusok. Yung marami dito mga nagmumotor lang, no? Pumupunta sila. Nung unang punta ko dito, PCX yung gamit ko. Then second, nanghiram ako ng Honda Rebel. Yan ang ginamit ko dito, ang second. Ngayong yung third naman ay yun, passenger lang ako, Fortuner naman. Then ngayon naman is eto, sinubukan ko yung aming minivan. Medyo dumidilim na, no? Parang uulan. Ayan. So kung pinapanood nyo tong video ko, papunta kayo dito sa Salasia, magiging familiar na sa inyo yung mga dadaanan. Ayan. Ano lang kayo doon sa mga kalsada kasi merong siya, parang may kanal para sa yun yung daanan ng tubig. Kaya alalay lang, tignan nyo rin yung mga dinadaanan nyo. Tapos dito na to, bahayan na. So naka second gear pa rin ako, no? Tapos makikita nyo may sangang daan uli. So diretso pa rin tayo. Hindi tayo kakaliwa kasi ibang lugar na yan. So makikita nyo may I Love Colbo. Tapos merong Mama Mary. Diretso tayo. Then may signage, no? 2 kilometers ahead, Destino. Resort din yan. So katabi lang yan ang pupuntahan natin. Pagdating naman dito, meron kayong madadaanan na basketball court. Kung pagmamasdan nyo, pag napadaan kayo dito, parang walang katao-tao.
So paglagpas natin ang basketball court, ayan, merong sangangdan uli pero may nakalagay naman no entry, one way. So dito tayo. So yung dinaanan natin is open court. Ito naman yung nasa harapan natin, yan yung covered court nila. So siguro dahil nga laging nadadaanan doon ng sasakyan na i-interrupt siguro yung kanilang mga event, yan, pinagawaan sila ngayon dito ng covered court. Kung sino man yung nagpagawa niyan, napakahusay. Malaking tulong sa covered court na rin, di ba? So maglaro man sila dito, hindi na mainit. So pagdating dito, ayan, may signage din naman, ayun. So kakaliwa tayo. Ito lang yung daanan, no, makipot. Pero ito ay one way naman. Ibig sabihin, pagka pabalik na kayo, yung nasa harapan natin, hindi na kayo papasok dito, didiretso kayo doon. Ang labas nyo na yun doon sa may open court. Ayan. Pagdating dito, may signage pa rin naman. Ayan, Destino. So si Destino, no, mayaman sa signage. Marami siyang signage. Ang Salasya ay nagpapagawa pa daw. Siguro before mag-summer ay gawa na. So Destino and Oiya ang merong signage. Pero maraming signage si Destino. Ayan, no, sangandaan, kakanan tayo. Segunda pa rin tayo. Ayan, bagong gawa yung ano na to, yung harang na yan sa gilid. Nung unang punta ko sa pangalawa, ginagawa pa yan. So dito one way lang to. Pagka pabalik ka na, yung sa nasa kaliwang kalsada, doon na ang daan mo. So dito pababa na to, alalay ka na lang. May warning naman, use low gear. Kasi nga masyado ng steep yung bababaan. Pagdating natin doon, pabulusok na yan. Puro na to, pababa na to. Hindi lang kita sa video, no, kung gaano to ka steep. Di bali ng mabagal, basta makakarating ka sa paroroonan mo. So hindi na ako nagagas dito, nag-aalalay na lang ako sa preno ko. Dito pagka minivan gamit nyo, ayun, alalay lang sa preno. Huwag kayong magbababad ng preno dahil masusunog ang brake nyo, pati clutch mangangamoy. Medyo lubak, no, alalay lang, dahan-dahan lang. So pababa po ito. Yung nakikita nyo sa kaliwa, dyan kayo dadaan pa uwi. Dyan ang liko nyo. Parang no, liblib.
Diyan kayo papasok mamaya pagka pauwi na. So walang putol na itong video ko, no? Dire-diretso ito mula doon sa may Alphamart. Yan. Ito yung parang pinaka-crossing nila. Yung nakikita nyo na yan, chapel yan. Likod yan ng chapel. Kung doon sa unang sangang daan, lumiko kayo, dito naman ang labas nyo. Ang layo, mas mahaba yung biyahe dyan. Tapos dito tayo, ayan, may ilat dyan. Minsan, ano yan, may tubig. Makikita nyo, ahon uli yan. So meron tayong ahon dyan na mag-lologer talaga tayo, no? Piprimera na tayo kasi sobrang steep. Ito segunda kaya pa eh, second gear. Yan, nakikita nyo na yan, bubelo lang ako. Pero pag hindi kinaya, mag-lologer tayo. Yan. Segunda pa rin. Kaya pa. Eto, dito na tayo mag-lologer. Bakit? Kasi yung nakikita nyo na yan, meron pang ahon yan. So ahon, kurbada, tapos ahon, para hindi kayo mabitin, i-logger nyo na. Ayan, kasi dito maraming sumasablay. So good thing na nagmotor ako, nakabisado ko muna yung kalsada para alam ko kung saan ako mag-a-adjust ng gear. Okay, naka-ahon na tayo. Segunda, second gear, and drive. Then bulusok ulit ito. Yan, pababa po tayo. Yan, mag-lologer ako, second gear. Yan, pababa. Sana nakikita niyo na sa kaliwa ko, yan na yung dagat. Dagat na po yan, yan. Hindi ko lang may pihit yung ano ko, no, yung camera, para makita niyo yung view. Ang ganda, ganda sana. Uy, dyan eh, tulog ka na. Ayan, bulusok po ito. Ito yung inahon namin kanina. Alalay lang. Kumbaga parang nakapasubsob na kami. Yun yung pakiramdam namin. Ayan, tapos ahon uli. Then pababa. Ay, ito na po yung destino, no? So yun, sa mga gusto naman pumunta ng destino, ayan na po. Makikita nyo, ahon yan. So logger na tayo. Buti na yung sigurado, mahirap yung mabitin. Ayan, naglabasan yung mga tropa nating kambing. Ito po. May matandang kambing dito eh. Aliwa, tandaan ka. Nakita ko na yun. Ayun o. Oo, nangungumusta. Ayan, pababa ulit ito. Ito po yung ano, isa sa ano ding daanan dahil tarik ito pagbalik. Ayan o. Tapos naglulumot yung kalsada. Kaya delikadong dumaan dito pagka maulan. Dahil nagiging madulas.
Ang daan mo lang dito ay gigitna ka, wag kang dadaan sa gilid. So good thing yung minivan ay makipot, so hindi niya nadadaanan yung malumot na part ng kalsada. So ito na yung last na pababa, then ano na tayo, doon na tayo sa parking na with pay, private siya, so hindi siya sakop ng Salasya. Merong free parking ang Salasya, kaya lang hindi tayo doon magpa-park kasi kung makikita nyo, grabe ang daanan. Ayan, yung nakikita nyo sa harap na yan, nako, pagka naandito kayo, malalaking sasakyan lang nakakadaan dyan. Para sa kagaya ko na minivan, hindi na ako mag-a-attempt na dumaan doon. Yeah. Yan. Kulong. Naku, naunahan na tayo sa pwesto. Sino ba ka? Sino ba nag-parking? Ayun, resto. May initan eh. Sila, inatras nila. Naunahan tayo sa magandang pwesto. Doon tayo sa kabila. Layo pa ba? Yan, nandito na tayo. Dito na kami ngayon sa parking. Ito yung aking minivan, no? Ayan sila. Tapos ayan yung price, 200 overnight, 100 ang day tour. So ito yung laman ng minivan ng pag-ahon namin. Tube ice. Tapos yan. Then ito, yan. Ito ang bigat nito, siguro mga 7 to 8. Then ito siguro mga 4 kilos. Yan. Yan, dumating na amin yung mga magagandang backup. Kaway kayo. Nahihiya pa. Yan. Sila yung mga staff ng Salasya. Yan. Okay. So thank you sa panonood ng aking munting vlog. So siguro naman din na kayo maliligaw sa pagpunta sa Salasya.